So dito learners, isa sa mga ginagawa ko is gumagamit ako ng ChatGPT para mas ma-maximize ko yung mga SEOs na tinatawag. So yun kasi yung mga keywords na madalas sinesearch ng buyers dito sa Rocket PH. So nagko-command ako kay ChatGPT ng mga pwede kong gamitin para sa product description ko dito sa listing ko sa Rocket PH. So para makatulong din sa inyo, ilalagay ko nga po yung prompt na ginagamit ko dyan sa ating screen. So pwede nyo i-screenshot yan and pwede nyo rin gamitin para sa listing nyo dito sa inyong Rocket PH account. So dito learners, remember lang sa paggawa natin ng product title, make sure na clear yan and searchable. And for the product description naman, dyan nga po kayo mag-e-explain kung ano nga ba yung product ninyo and kung ano yung makukuha nila or kung paano nila gagamitin yung binibenta nyong product. So dito for me, mas clear, mas simple, mas maganda. Now for the product image naman, kailangan natin dito ng tatlong mock-ups. So yung mock-ups, ayan nga po yung tawag sa mga marketing photos na gagamitin natin to market our product. And here for me, napaka-importante yan kasi isa yan sa basihan ng buyer kung bakit nila bibilhin yung product ninyo. And dito I recommend you to use a clean and high quality designs. So ito naman pwede nating magawa yan sa Canva. And for me, mas maganda talaga na gumawa kayo ng sarili nyong mock-ups and i-avoid natin yung magpapagenerate tayo with AI. So yes, maganda yung mga na-generate ni AI na mga mock-ups, pero most of the time kasi sobrang dami ng information na nalalagay and design as well. So dito kasi in selling digital products, mas maganda talaga na yung mga magagawa nating mock-ups is simple lang kasi nga mas nagmumukha siyang professional tignan. Pero yan naman based on my own opinion. So kung gusto nyo gumamit ng AI for your mock-ups, pwede naman. So for me lang yon. So now proceed na tayo dito sa assets, which is ito nga yung delivery link or file natin. So dito na nga natin i-add yung product file natin. So kapag merong nag-purchase ng product ninyo, ito nga po yung marireceive nilang access. So dito naman ang maganda, pwede tayong maglagay ng direct URL. So kung ang binibenta nyo is yung mga Canva template, pwede nating ilagay dito yung template link. And kung naka-PDF naman, pwede nating i-upload yung file dito. Now after that, dito na tayo sa pagsiset ng price natin. So here naman in pricing our digital products, actually it will really depend sa inyo. So pwede kayong maglagay dyan ng presyo na gusto ninyo, depende sa tingin yung value ng product ninyo. So here lang with Rocket PH, ang minimum is 100 pesos. So pwede kayong mag-compare with the market or pwede kayong mag-mark up pa dun sa mga nakikita nyo na listed dito sa Rocket PH. Now kapag completed na nga po yung details na nalagay ninyo, pwede na natin yung i-save and publish. And dito with Rocket PH, kailangan nga po muna nilang i-review yung product listing ninyo bago nga po yan ma-post publicly sa store ninyo.